Ni hao! It's Monday morning, nagpapasama yung kapatid ko magpa-check up. So pupunta kami sa Makay Hospital sa may Hsinchu. Mag-e-bike lang ako papunta doon sa train station, tapos iiwanan ko na muna siya doon. Then magra-ride ako ng train for 20 minutes papunta doon sa Hsinchu. May dumadaan din namang bus doon sa may dorm diretso sa Hsinchu, pero mas matagal kasi yung biyahe pag bus, almost 1 hour. Pag train naman, almost 20 minutes lang naman, depende kung kway-kway or man-man yung masasakyan mo. May mga application na pwede i-download para matrack yung schedule at time ng mga bus at train dito sa Taiwan. November na kaya medyo malamig na yung weather dito sa Taiwan, kaya huwag kakalimutan palagi na mag-jacket. Pero hindi naman ganun kalamig yung panahon compare last year na October pa lang talagang nakakapanginig na sa lamig. Nandito na ako sa Hsinchu Station. Chinat ko na yung kapatid ko, nag-iintay na siya sa may tapat ng McDo. Tapos sasakay kami ng taxi papunta doon sa ospital. Pero dumaan muna ako saglit dito sa may CR. Ganito kalinis at ka-organize yung mga public CR dito sa Taiwan. May emergency button, may maayos na flush, at saka may unlimited tissue. Hindi ka talaga mandidire na gumamit, tapos automatic yung mga gripo dito. And may hand dryer. Tapos yung mga ganitong kagandang mga CR, libre pa siya gamitin, wala siyang bayad. Hindi katulad sa Pinas, ang alam ko nung umalis ako, 5 pesos pag iihi ka, then 10 pesos pag nag-jebs ka naman. Tapos may libre yung 2 pirasong tissue. Tapos titabo pa yung mga tubig, na minsan wala pang laman yung timba. Nung nakita na kami ng kapatid ko, sumakay na kami ng taxi papunta dito sa Makay Hospital. Almost 10 minutes lang yata yung biniyahe namin. Marami kasing stoplight dito pero hindi nagta-traffic, kaya yun lang yung nakakatagal sa biyahe. Pagdating namin, nagpa-assist kami sa may information. Kinuha niya lang yung ARC at saka yung health card ng kapatid ko. Then binigyan niya kami ng number. Hintayin mo tawagin yung number mo doon sa monitor sa taas ng windows. Napakabilis lang ng process dito kasi hindi nagchichismisan yung mga staff doon sa loob. Hindi mo mararamdaman na may break time yung mga staff kasi napakabilis talaga ng process nila. And very approachable at napakababait nila mag-assist. Lahat sila data ang kinukuha. Wala ka talagang kailangan i-present dito sa Taiwan kundi yung ARC mo. Then pag magpapacheck up ka with health card. Wala ka ng mga form na kailangan fill upan, sulatan. After namin magpa-register kung saan doctor kami kailangan pumunta, binigyan niya kami ng copy kung saang floor at room number kami pupunta at kung sino yung doctor namin. Ganito kaganda at ka-convenient yung mga ospital dito kahit migrant worker ka. Wala talagang discrimination dito. Hindi katulad sa Pinas, napakamahal magpa-check up. Pagdating mo doon, ipapasok mo lang ulit yung health card mo, then lalabas na din yung pangalan mo at kung anong number mo. Tapos may pipilapan kang maliit na papel kung ano yung ipapagawa mo. Napapansin ko lang talaga karamihan dito sa Taiwan, mga lalaki yung mga doctors, then lahat lang ng nurses is babae. Dito, i-assist ka talaga ng mga staff at saka ng mga nurses. Hindi mo kailangan ma-high blood para lang pansinin at unahin ka. Tapos pinabalik kami ng nurse doon sa cashier para magbayad at makakuha ng laboratories. Kumuha lang ulit kami ng number at nag-intay saglit. Napakamura lang talaga dito magpa-check up. Ang binayaran lang namin is 230 NT. Almost 400 lang siya sa peso. Lahat-lahat na yon kasama na yung check-up sa doktor, yung laboratories, yung ultrasound, PT, and yung sa dugo niya. Nag-CR nga muna ulit kami para sa urinalysis niya. Ganito yung kalinis ulit yung CR dito sa hospital. Ito yung emergency room. Ganito yung itsura ng ward nila dito. Ganito kalinis at katahimik. Tsaka lahat talaga ng station, hindi nawawala ng mga mababait na nurses. After namin magpasa ng urine, nagpunta naman kami doon sa may ultrasound. Palagi mo lang talaga kailangan ipasok yung health card mo doon sa monitor para alam mo kung anong number ka. Mabilis lang talaga mag-assist ang mga nurses dito. Hindi talaga masasayang yung oras mo. Pinapasok na nga kami dito sa may cubicle pero bawal mag-video. Pero after yung mag-ultrasound at paglabas ng nurse is nakapag-video naman ako. Ganito ka-high-tech yung mga aparatos nila sa medical industry nila. After namin ng mga laboratories, binigyan ulit kami ng copy kung kailan ulit yung next schedule namin. Napakalamig talaga dito sa loob. Halos lahat ng facilities dito sa Taiwan is napakalamig ng mga aircon. 110 nga lang pala yung kuryente dito sa Taiwan kaya napakamura lang ng bill nila kaya halos lahat naka-aircon. Dahil sa lamig sa loob, nakailang CR talaga kami. Ibang side ulit ito ng CR and ganito pa rin siya kalinis.
After ng consultation niya doon sa doktor is umuwi na kami. Babalik na lang kami next schedule niya for follow-up check-up. Tumawag lang ulit kami ng taxi para makabalik doon sa May City. And ito muna for today's video. Thank you for watching.